Nagpakulo nga pala ako ng pata at saka ng belly. Naglagay ako ng paminta, laurel at saka ng asin. Pakukuluan lang natin ito ng mga 45 minutes. At habang hinihintay natin lumambot yung karne, nag-grind muna tayo ng mani gamit ang food processor. At ganito nga yung naging itsura. Naghiwa na nga rin pala ako dito ng talong para mamaya ipipirito na lang. At syempre hindi mawawala yung petsay. Bali itutusta ko nga pala yung mani na dinurog natin kanina. Naglagay na nga pala ako ng mantiga sa kawali. At pagkatapos ay pinirito ko lang yung anatusid para lumabas yung kulay. At pagkatapos ay ginisa ko na yung bawang. Sumunod naman yung sibuyas. Nilagay ko na nga rin pala yung dinurog na mani. Tsaka ko lang ito hinalo-halo. At pagkatapos ay naglagay lang ako ng konting tubig at hinintay ko lang itong kumulo. Bukod dun sa mani, naglagay nga din pala ako ng peanut butter. Sa puntong to, ipinirito ko na nga pala yung belly na pinalambot natin kanina. Bali sa pagpipirito ng ganito, kailangan natin mag-ingat. Kaya dinidiin ko yung takip ng kaldero para maiwasan natin matalsikan ng mantika. At after kong maipirito, ito na nga yung naging itsura. Heto pa lang, ulam na. Sound check nga pala natin yung balat. At hiniwa ko na nga pala ng ganito pahaba. Uy, kanya mana, mamasok niya po. At pagkatapos ko nga mahiwa yung karne, naglaga na nga pala ako ng sitaw. Bali hindi ko na nga pala nabidyohan yung pagpipirito ng talong. Pati sa paglaga ng pechay. Kaya jump na tayo sa pagpiplating. At heto na ang crispy kare-kare. Tara, manganta mo soy!